Okay, magandang gabi mga ka-low carb. Ito po si Uncle Justin ng Life Without Rice Movement. Live tayo ngayon mula dito sa Marikina City para sa episode 97 ng Kwentong Low Carb. Ang ating paksa ngayon mga ka-low carb ay hinggil sa keto-friendly scam. So ito ang mga karaniwang lumalaganap dito sa atin komunidad ng low carb movement, no? Ang ketogenic diet ay patuloy na lumalaganap, sumisikat hindi lang dito sa Pilipinas kundi maging sa buong daigdig, no? Sapagkat talagang tunay at konkretong nararanasan ng mga mamayan ang benepisyo na hatid nito sa kalusugan, hindi lamang sa pagbaba ng kanilang timbang. Ngunit sa likod ng mga pag-usbong ng ganitong low carb lifestyle, may mga napagsamantala, no? Parang ginawang naging business opportunity ito. At kabilang dito, nangunguna dito ang mga big food industry na ginamit ang mga taktika, no, na nagpapakilala sila ng mga produktong tinawag nilang keto-friendly products, no, na hindi naman talaga angkop sa tunay na ketogenic diet, no. Ang mga produktong ito ay kadalasang puno ng mga hindi masustansyang sangkap na pwedeng magpabagal ng tunay na metabolic healing. Ngayong gabi mga ka-low carb, sa 97th episode ng Kwentong Low Carb, tatalakayin natin ang mga panganib ng produktong may tatak na keto-friendly o kaya keto-approved na mga labels at mga kalakal na ito at kung paano sila nagiging isang scam, no? At sila'y nagsasamantala sa popularidad ng ketogenic diet o kaya ng popularidad at effectivity ng low carb movement. Okay? Samantala mga ka-low carb, ipahintulot nyong share ko muna ang ating kwentuhan, ang ating link ng ating kwentuhan ngayong gabi, no? At sa mga sa mga page, sa mga group page natin i-share. Sandali lamang ito mga ka-low carb, no? Pinihikayat ko mga ka-low carb na magkaroon ng mag-participate kayo, no? Ano yung naranasan hinggil sa mga produktong low carb o ang tawag dito, produktong tinawag nilang keto-friendly na mga kalakal o mga pagkain at ano ang iyong naranasan dito, no? Okay. Share ko lamang ito. Parang karaniwan sa akin na obserbahan ko, pagka ganitong oras talaga, bumabagal ang aking network, ano? 7 o'clock, oh. Pagka ganitong oras, parang rush hour ito sa social media. Mag-try to bend. Okay, sa mga group. Okay, malapit na. Okay. I-refresh ko lamang ito mga ka-low carb. At tignan ko kung tignan ko lang ang aking browser kung naka-align ito. Okay. Okay.
Okay, kwentuhan tayo mga kalokar. Post lamang kayo ng inyong mga observation o mga comment dito sa ating thread. I-share din po natin ang ating link ngayon sa ating mga sari-sariling mga network, no? At maigli lang ating kwentuhan ngayong gabi, mga kalokar, no? Okay, may ginawa akong outline dito. Umabot lang ito ng mga 5 to 7 points lamang ito. Okay. Ano ba, bakit ba lumaganap itong tinatawag na keto-friendly na mga labels? Okay. Ganito mga kalokar, no? Nitong 20s, no? Early 20s hanggang 2016, 2018, hanggang sa kasalukuyan, naging popular talaga ang mga ketogenic diet kung tawagin. Ang talagang merong pagsisikap ang mga big food manufacturer. At ito ay mga foreign companies ito, mga kalokar, no? Hindi sa Pilipinas, walang company sa Pilipinas na nangunguna para sa pag-manufacture ng mga keto-friendly na mga pagkain, ano? Kundi ang pinakabulto dito ay marami sa Estados Unidos. Meron akong na-research dito na 11 kumpanya, foreign companies ito, na nag-export sa iba't ibang panig ng mundo, sa Europa. Liban sa Estados Unidos ay nag-export sila sa Europa, sa Canada, at sa buong Asia hanggang sa Pilipinas, ano? So magbanggit ako briefly mga kalokar, ano, ng mga pangalan ng kumpanya na nangunguna na sakyan ang popularidad ng ketogenic diet. Kaya sila ay nagmanufacture, nagbuo at gumawa ng mga pagkain. Iba't ibang mga pagkain ito. Karaniwan ay mga bread, mga cookies, mga pasta, including drinks, ano? Iyon ang kanilang mga ginawa. Ang isang nangunguna dito ay ang Perfect Keto. Ito ay nakabase sa Estados Unidos, ano? Ang pangalawa ay Bulletproof. Nakabase rin dito sa Estados Unidos. Ang pangatlo ay Quest Nutrition sa Estados Unidos din at sa Europa. Ang pangapat ay ang Ketologic sa USA. Ang ikalima ay ang Choc Zero sa USA. Ang pang-anim ay Primal Kitchen sa USA. Ang pang-pito ay Atkins. Nakabase ito sa USA. Ang pangwalo ay Slim Fast Keto sa USA. Ang pang-siyam ay Nature's Way sa USA. Ang pang-sampu ay High Key sa USA. At ang pang-11 ay Lily's Sweets sa USA. So lahat ito ay sa USA ang kanilang base. Ang pangunahing parang base, no? Parang company. Ang kanilang ang mother company nila ay naka-base sa Estados Unidos lahat. Ano? Okay. At i-describe natin, ano ba ang mga pagkain karaniwang pinopromote ng mga kumpanya na ito, no? Number 1, pansinin nyo ito mga kalokar. Ang mga produktong pinopromote nila primarily ay plant-based. So sapagkat plant-based ang kanilang ipinapalaganap, ang kanilang minamanufacture na produkto, karaniwan, ang gamit nila ay mga flour. So, ang flour na yan ay, siyempre, nangunguna dyan ang paggamit nila ng almond flour. At ang mga leading manufacturer ng almond flour ay wala sa Pilipinas. Kahit isa, wala. Nasa Estados Unidos din. Sa California, ang nangunguna, ang pinakamaraming kumpanya na nagmamanufacture, nagpo-process ng almond flour, sapagkat nandun ang farm ng mga plantation ng mga almonds, no? So mula doon ay ina-export nila sa iba't ibang bansa, no? Liban doon, siyempre, nasa Estados Unidos din ang leading company sa manufacturer ng coconut flour. Meron dito sa Pilipinas, isa na dyan sa Tagum, sa Mindanao, sa Cebu at Laguna, isang company ito na sila ay
nag-manufacture ng coconut, anything under the sun, basta coconut product at banana, pero in-export nila. Okay. So, iyon ang binabanggit natin, mga ka-low carb, na ang pangunahing sangkap ng kanilang produktong ginagawa para tagurian ito na low carb ay ang sangkap na harina or flour, no? Okay. Totoo naman na ang flour ay mababa sa carb, no? Okay. Yung iba pa, di siyempre, naka-invento rin ang iba't ibang mga company ng mga drinks, pati nga soft drinks, no? Di ba? May mga cola drinks, sinawag nilang mga sugar-free na mga cola drinks, at yun ay inilalako nila na yun ay mabuti para sa keto diet o maging sa low carb living, ano? So isa yan sa mga halimbawa na panlin lang na ginamit nila ang nagamit nila para maniobrahin ang market sa pamamagitan ng kanilang well-designed na mga marketing strategy, no? Okay. Ano ba ang tunay na kahulugan ng keto-friendly? Number 1, ang tawag na keto-friendly ay marketing gimmick ng mga food industry. In particular, ng mga big food industry. Inalalako nila bilang healthy ang isang produkto kahit na hindi naman tunay na healthy. Kulang salat kung hindi man walang nutrisyon, walang sustansya. Ang pangalawa ay pagtatak nila, paggamit nila para tatakan ng mga plant-based na mga processed product. Inilalako nila uli ito bilang mga healthy kahit na salat pa rin sa sustansya. At ang pangatlong dahilan dito sa mga scam ng keto-friendly ay sinasamantala nila ang popularidad ng keto diet o kaya ng low carb movement, ano? Pinalalabas nila na safe at approved kahit may hidden carbs at unhealthy na mga ingredients. Kabilang diyan ang mga processed oil at mga vegetable oil, seed oil and vegetable oil. Okay. Bakit delikado, mga ka-low carb, ang keto-friendly na labeled product? Number 1, salat siya sa nutrisyon. Kadalasang gawa sa artificial ingredients na walang sustansyang hatid sa ating katawan. Number 2, mataas sa inflammatory ingredients, may seed oils, mayroong mga artificial sweeteners na nakakasira, no? Sa halip na makabuti sa ating metabolism. Ang pangatlong dahilan ay pananatili sa sugar cravings. Hindi natutulungan ng katawan na lumayo sa addiction sa processed food. Dahil dito, ang pang-apat na dahilan ay nagpapabagal ng metabolic healing. Naaantala sa paggaling ng may mga metabolic disorder, kabilang ang mga obese, ang mga overweight, ang may mga hypertension, at may mga diabetes. Kung hindi man naaantala, sa katunayan, nasasabotahe, hindi umuusad ang kanilang paggaling. Iyon ang delikado sa atin kung papatulan natin yung mga tinatakan nila na mga keto-friendly na mga labeled products. Okay, paano ba lumaganap kasi ang tawag na ito, itong tawag na keto-friendly label na ito hanggang sa naging scam na, no? Hindi natin namamalayan na tayo ay nai-scam na nitong mga kumpanyang ito at itong mga sabihin natin manufacturer ng mga kalakal na ganito. Okay. Number 1 na paraan ng pagpapalaganap. Siyempre, yung mga social media influencers, no? Pinalakas nila, mayroon silang sariling Facebook account, may mga YouTube account sila, may mga Instagram account, at nagagawa sila ng mga trending content or mga content creator para ipalaganap ito. Lalo na sa dulo ay may mga sabihin nating produkto na sila'y naglalako na mga produkto, no?
Sa katunayan, itong mga social media influencers na ito ay may mga leaders din ng low carb community mismo na promotor sa ganitong pagpapalaganap ng mga keto friendly na mga produkto, no? Katunayan, marami ring doktor. May mga doktor na kunyari ay sila ay mga low carbers, na sila ay practitioner ng low carb o kaya ng mga keto diet advocates, ay sa dulo nito nagpapalaganap sila, nagpo-promote sila ng kanilang mga sariling mga produkto, no? Okay, lahat itong mga ipinopromote nilang ito ay mga plant-based na mga produkto. Okay. Ang susunod ay siyempre yung marketing strategy ng malalaking kumpanya. Yung binanggit ko kanina ng mga 11 foreign companies, ano? Inilunsad ang mga tinatawag nilang keto snacks, meron silang inilabas na mga keto shakes, mga keto bread, keto dessert, keto bars, protein bars, marami, mga katulad ng mga produktong ganyan, ano? At itong mga foreign companies na ito ay sapagkat may opportunity, mayroong business opportunity, itong mga low carb community naman dito sa Pilipinas ay ginaya rin, gumawa rin sila ng sariling mga produkto, no? Mga cookies, mga tinapay, mga pandesal, mga puto, may mga cake din silang ginagawa, may mga leche flan, at tawag nila ron ay mga keto-friendly at keto-approved, no? Sugar-free, tatawagin nilang sugar-free, at walang sugar pero matamis. So, artificial sweeteners ng sugar sweetener kanilang mga gamit, no? So, iyon ang mga iba't ibang paraan para ipalaganap itong lumaganap at naging popular itong salitang keto-friendly. Okay. Ano ang epekto ngayon ng keto-friendly products sa low-carb community? Okay. Meron akong 4 na point na inihanay, mga ka-low-carb, ano? Number 1, maling pananaw sa pagkain. Mas inuuna ang panlasa kaysa sa tunay na nutrisyon. Hindi ba napapansin nyo, mga ka-low-carb? Nauobserbahan ko ako, isi-share ko sa inyo, mga ka-low-carb. Kapag ako ay karaniwan, naobserbahan nyo sa akin, araw-araw, nagpo-post ako ng aking meal, no? Dahil nakatimad ako for the longest time, ang aking first meal ay alas 12, karaniwan, alas 12 ng tanghali. Ang aking second meal, karaniwan, ay alas 6 na ng gabi, no? Okay. E di natutuwa rin ang mga new LC beginners, kung baga, at sila ay nagkakaroon ng mga ideya, no? At ito ay, siyempre, nagpa-participate at nag-comment ang mga LC beginners at maging mga datihan. At pansinin nyo, itong kanilang karaniwang comment. Kung halimbawa, kahapon yata ako nag-post ng tomahawk steak, baked tomahawk steak. Ang unang-unang lumitaw na comment sa kanilang isipan ay delicious. That looks delicious. Okay. Ano ang akin na obserbahan doon, mga ka-low-carb? Ang comment na that looks delicious or karaniwan, delicious, delicious, delicious. Laging delicious ang kanilang mga comment. May kaugnayan sa delicious doon sa comment na comment nila sa aking post na mga pagkain. Yun yung tinatawag ko na merong diferensya doon sa framework, mindset, at maling pananaw sa pagkain. Inuuna yung panlasa, which is delicious, sa halip na unahin sa kanilang isipan ang appreciation sa isang pagkain kung ito ay nutritious. Diba? So magkaiba ang framework, ang mindset ng delicious ang una mong sinasabi kaysa yung nutritious ang iyong sinasabi. Magkaiba ang appreciation mo sa nakikita mong pagkain. Diba? That is the manifestation
ang level ng iyong low carb awareness ay nabibitbit mo yung dating nakagawiang pananaw, nakagisnan nating pananaw nung tayo ay mga carb eaters pa, na ang ating mas iniintindi ay kung masarap ba yan, anong lasa niyan, hindi naging gawi para sa atin nung tayo ay carb eater pa ang konsepto o salita na ano ang sustansya niyan, nutritious ba yan, di ba mga ka-low carb? Yun yung napapansin ko. So may mali doon sa yun yung effect ng keto-friendly products, yung paglaganap ng keto-friendly products, sapagkat itong mga negosyante na itong sumakay doon sa popularidad ng keto-friendly bilang isang business opportunity, ay nire-reinforce nila yung convenience sa halip na yung value ng pagkain. Kung ito ba ay malusog, may sustansya ba ito, ang nutrisyon nito, Ang pinopromote ng ganitong mga product is convenience, hindi yung kung ano ang sustansya. So yun ang mga nare-reinforce na mga values, na mga nakagisnan nating mga pananaw, na mga ideology, at yun ang nananatili sa atin. Okay, yun yung effect, mga ka-low carb, Ang pangalawang punto doon sa keto-friendly products na nakaka-apekto dito sa low carb community ay madaling maloko ang mga baguhan sa low carb. Pinapalitan lang ang dating addiction kasi nila sa sugar, at sila ay pumapatol na at bibilhin nila yung tinatawag na processed keto snacks. Diba? Hindi ba karaniwan tayo mga carb eater dati? Noong pumasok tayo sa low carb living, sa low carb lifestyle, baguhan pa lang tayo, kapag sinabi nilang keto friendly, o kaya keto approved, automatic yun, parang naiisip natin, sige, mabuti ito. Mabuting pagkain ito. Hindi ba? Yun ang nagiging implications natin. Na kung saan, halimbawa, sabihin nila, na sugar-free naman yung cookies na yan Yung cake na yan, sugar-free yan. So, healthy yan. So, pwede mong kainin. So, ganon. Nare-reinforce talaga yung addiction natin, yung dati nating gawin, na kumakain tayo ng cookies, ng mga cakes, ng mga shakes, ng mga soft drinks, So, hindi natin natutulungan ng ating mga sarili na baguhin yung ating paradigm, yung ating mindset. Okay, anong epekto nito? Pangatlo, nasasabotahe, ito ay nagkakaroon ng pagsabotahe sa metabolic healing. Kaya tayo nag-low carb because of healing, di ba? Hindi nagagawang tanggalin ang maintenance natin, ang mga medication natin, ang mga daily maintenance natin because of that. Nahahaling pa rin tayo sa mga matatamis na pagkain, sa mga tinawag nilang mga ketogenic, keto-friendly na mga pagkain. So, mali ang ating nakakain. Maling pagkain ito, kaya't nananatili yung ating mga maintenance at mga medication na ito. Yun yung epekto. Pangapat, ito ay napapalakas ang ating dependence doon sa factory-made products. Imbes na isang whole products ang ating matutunan, processed food, nananatili nating pinipili ang mga processed foods pa rin. Diba? Dapat matutunan natin dito sa loob ng low carb living, sa low carb community, na magkaiba ang ating uri ng pagkain. Ang quality ng ating pagkain ay whole foods. Yung tinatawag nating nutrient-dense foods. Hindi kailangan ng label, hindi kailangan sabihin ng nagtitinda sa palengke ng keto-friendly ang liempo, ang beef, ang pata, ang laman loob, ang liver, ang chicken.
ang atay, ang balon-balunan, ang laman loob ng mga baka, ng baboy. Hindi kailangan tatakan yun ng keto-friendly. Because that is real food. Yun ang keto talaga, hindi siya friendly. Keto talaga. Di ba sinabi, minsan nasabi ni Dr. Ken Berry, there is no such thing as junk food. Because when you brand it as a junk, that is really a junk. That is not a food. Ganon din sa atin. There is no such thing as keto-friendly. Kundi, meron lamang keto food. Bakit ka magre-rely doon sa friendly na pagkain? Di piliin mo na yung tunay na pagkain, yung whole real food. Yung karne, yung isda, yung itlog, yung mga green leafy vegetables at mga healthy fats. Yun ang keto. Yun ang hindi lang low carb, kundi yun ang healing foods. Hindi ba? Hindi natin kailangan itong tinatawag nilang keto-friendly. Karamihan naman, ito ay mga plant-based. Ang nagpapagaling, ang nagpapabilis sa ating paggaling sa mga metabolic disorder ay mga animal-based product. At ito ay karne, isda, itlog, at mga healthy fats. Yun ang nagpapagaling. Yun ang nagpapabilis ng ating process of healing. Okay. Kaya dito ngayon mga ka-low carb, i-check ko lamang ang aking browser kung ako ay naka-online pa rin dito sa aking browser. Minsan hindi tumutugma yung aking laptop dito sa monitor ko sa aking aking cellphone. Cellphone ang aking gamit ngayon sa aking broadcaster. Okay, so far so good. Ang ating oras ngayon mga ka-low carb is 7:27. Okay. Black coffee to mga ka-low carb kung tinatanong nyo. No? Black coffee na mayroong pinch of pink salt. Okay, balik ako doon sa nasan ba yung kwan ko kanina? Okay. Balik tayo doon sa ating kwentuhan. Ano? Ano ang dapat nating landas na pupuntahan? Okay. Tayo ba ay mag-aaksaya ng panahon para doon sa keto-friendly na mga kalakal o mga produktong ito? Or kailangan nating tumungo doon sa tunay na landas ng healing? Di ba? Okay. Hindi ba't naranasan natin, karamihan sa atin dito sa low carb movement, or in particular kahit dito sa Life Without Rice movement, ay marami sa atin ang dumanas ng dekada na tayo ay mayroong hypertension. Ako, 7 years ako nagdusa sa hypertension. Marami akong na-interview sa mga nakalipas na episode, umabot ng 30 years na siya ay mayroong hypertension. Siya ay umiinom ng metformin, ng losartan, ng Micardis at iba pang mga meta-blockers para di umano ay i-control ang kanilang cholesterol at ang kanilang blood pressure. Pero sa loob ng 30 years na yon ay hindi naman gumaling. Hindi naman bumuti ang kanilang kalusugan. No? So yun yung tinatawag nating dependence nila sa pag-inom daily ng mga maintenance at mga droga na ito, mga synthetic and chemical-based na mga product, pero hindi sila gumagaling. Okay. Pero natutunan natin, natuklasan natin ng isang paraan para tayo ay bumuti. Yun ay natutunan natin ng kabutihan ng low-carb living, ang pag-practice ng ating keto diet, o kaya to some extent, at ibang mga membro natin ay nag-practice ng carnivore diet at gumanda, bumilis, bumuti ang kanilang kalusugan at na-reverse ang kanilang sakit, including obesity or overweight, na normalize ang kanilang hypertension, ang kanilang sakit sa type 2 diabetes ay na-reverse, na-normalize ang kanilang blood sugar level, kung saan ang kanilang mga doktor ay pinayuhan silang hindi nagagaling yon.
at sila ay dapat uminom ng mga maintenance metformin halimbawa at mga losartan ng habang buhay. So napatunayan natin mga ka-low-carb na ang tamang landas ng pagpapabuti ng pag-restore ng ating kalusugan ay itong low carb o kaya ketogenic diet o kaya carnivore diet. Okay. So kailangan nating tukuyin sa ating sarili, i-define sa ating sarili, patuloy nating aralin at patuloy tayong mag-empower sa ating sarili kung ano ang mga sagabal, mga hindi kinakailangang sangkap o rekado para sa ating mabilis na proseso ng paggaling. Ang hypertension, karaniwan ito ay bumubuti na on the average ng 6 weeks. Maximum bumubuti ang mga ganitong hypertension sa loob ng 3 buwan. Sa katunayan, may mga kaso tayo, marami tayong experience mga ka-low carb na ang pag-stabilize ng blood sugar level natin ay nagaganap sa unang buwan ng practice ng mga diabetic natin, ng mga miyembro, no? At mga advocates. At kapag bumuti na, kapag na-stabilize na or na-normalize na yon, ay kailangan naman natin itong i-sustain. Meron tinatawag na process, early stage of healing process. Yung susunod ay yung second stage ng i-restore natin yung mga dating kalusugan natin, parang ibalik natin ang dating sigla at lakas natin. At yung pangatlong process, yung tinatawag na kung paano natin isusustain na yung ganitong lifestyle. So pag sinabi natin susustain na, ano yung first 1 year? Anong karanasan natin dito sa low carb lifestyle sa first 1 year? Bagamat ang ating kinukwento ngayon mga ka-low carb ay hinggil sa pagtuon ng tamang pagkain sa low carb, ay mayroon pang ibang mga instrumento tayo or ginagawang magpapabuti rin para sa ating pag-reverse ng ating mga metabolic disorder, at yun ay ang intermittent fasting. Bagamat ibang topic naman ito mga ka-low carb. Okay, ano ngayon ang tunay na landas ng low carb healing? Okay, kung tayo ay nag-iisip ng low carb healing, kailangan ay maging mapanuri tayo sa mga food labels. Sa halip na convenience at keto-friendly food ang ating pangunahing atupagin, di nutrient-dense food na lang ang ating i-prioritize. Piliin ang nutrient-dense or whole foods kung tawagin. Paulit-ulit natin naririnig ito mga ka-low carb, kailangan maunawaan natin na ang tinatawag na nutrient-dense food ay itinutumbas natin ito bilang healing food, at ito ay ang mga pangunahin nito ay mga animal-based. Ang animal-based, ang karne, ang lahat ng karne, baka, baboy, manok at lahat ng klase ng hayop ay pwede nating dapat nating kainin, including laman loob, liver, dugo, at atay, balon-balunan, pancreas, at lapay. Lahat na laman loob ay pwedeng kainin dahil yun ang isa sa mga most nutritious part ng mga hayop. So yun ang animal-based. Ang pangalawa ay isda. Ang isa sa mga pinagkukunan natin ng protina at omega 3 fatty acids ay ang mga isda. So nakukuha dyan ang mga tuna, ang salmon at iba pang mga isda. At ang pangatlo ay siyempre mga itlog. Lahat ng klase ng itlog, protina at fat ang nakukuha natin dito. At ang isa sa pinakamahalaga na pagkain natin bilang mga low carbers para sa mabilis nating healing ay ang mga healthy fats. Di ba, sa mga nakalipas natin mga episode, marami pa rin ang mga low carbers ang takot kumain ng mga healthy fats, lalo na yung taba ng baboy, ng liempo,
matabang bahagi ng cut ng baka, no? So, yun ang mga masusustansyang mga oil. Yung oil ng baka, kung tawagin natin ay tallow, ang isa sa pinaka-superior na taba, na oil, na maaari nating i-consume. Ano? Ang susunod dyan, siyempre, yung taba ng baboy. Kapag in-extract natin yung taba ng baboy, lard ang tawag natin dyan, mga masusustansyang mga oil yan. Ano? Pati ang iba pang mga mantika mula sa mga hayop, including chicken skin. Ano? So, isinama rin natin kung itinuturing natin na isa sa mga healthy fats, ang mga plant-based din na mga oil. Kabilang dito yung coconut oil. Napakasustansya rin ito, no? Ang isa pa ay ang olive oil at may kasama pa rito yung tinatawag natin butter. No? Yung mga pure butter, ito yung mga masusustansyang mga oil na kailangan ng ating katawan para sa healing. Hindi natin kailangan ang mga keto-friendly na mga product. Nagpapagaling tayo So, hindi yon kailangan. Sa katunayan, kung tayo ay magaling na-reverse na ang ating lahat ng mga sakit, maaari naman paminsan-minsan ay tumikim ka ng pandesal nila. Pwede kang tumikim ng kanilang tinapay, ng kanilang pansit. Maalala ko, napakasikat nito, napakaganda o masipag ang promosyon at advertisement nitong isang product pa Shirataki product, ano? Itong Shirataki product ay walang saysay, walang kwenta, walang nutrisyon. Huwag niyong patulan ito at hindi nakakatulong ito sa inyong mabilis na paggaling mga ka-low carb. Laman loob lang siya. Wala siyang nutrisyon. Low carb, tinawag nga siyang low carb. Ano naman napapala mo doon? Low carb nga, wala namang nutrisyon. So sa atin, hindi basta tinawag na low carb ay mabuti na sa ating katawan. Low carb nga, pero ang titignan natin, ano ang protein content niya, ano ang fat content niya, ano ang kontribusyon niya para sa aking mabilis na paggaling. Wala. Carb lang, mababa lang ang carbohydrates niya. Yun ang Shirataki, walang nutrisyon, laman loob lang. Idudumi mo lamang yan. Huwag niyong patulan yung mga gano'n, mga produkto. Iwasan ang lahat ng mga processed keto snacks. Mga cookies, mga tinapay, mga shakes, mga drinks na yan, ano? At kailangan turuan natin ang ating mindset, no? Na yakapin ang tamang appreciation sa pagkain. Yung relasyon natin sa pagkain, kailangan nating ituwid yun. Dati, nung tayo ay carb eater pa, ang relasyon natin sa pagkain ay inaakit tayo sa kanilang itsura at kung sila ay masarap. Karaniwan ang masarap sa atin ay mayroong tamis. Kung ito ay matamis, equivalent yon ng masarap. Hindi yon dapat na framework or mindset natin dito sa low carb. Ang ating dapat na unahin sa appreciation sa relasyon natin sa pagkain ay ano ang nutrisyon na mapapakinabangan sa kanya. Yun ang dapat na ituro natin sa ating mindset. Ang lahat ng mga keto products na yan, itinuturo sa ating isipan, napapanatili yung dati nating pananaw na matatamis ay masarap, na tinawag lang nilang keto approved, keto friendly, sugar free, kaya therefore masarap. Lahat yun ay maaaring masarap sa ating nakagawiang panlasa dati, pero salat sa nutrisyon. Kulang sa nutrisyon, hindi yon tutulong sa ating paggaling para sa ating healing. Ang tunay na low carb healing, mga ka-low carb, ay hindi nakikita sa label ng mga produkto, kundi sa tamang pagpili ng masustansyang pagkain. Sabi nga natin, hindi natin kailangan ng sandamukal ng mga ingredients. Di ba? Ang karne ay ingredients na mismo.
Ang isda ay isang ingredients na mismo. Ang itlog ay ingredients na mismo. Diba? Ang tallow, ang lard, ang olive oil, ang avocado oil, ang coconut oil. Yun lang ang kailangan natin ng mga ingredients. Ano? Kapag dumaan sa pabrika, meron ng tinatawag na, at tinawag nilang keto-friendly food, wag na yun ang piliin natin. Ang piliin natin, whole food, real food. Karne, isda, itlog, at healthy fats. Yun po ang kailangan natin, ang tunay na landas para sa ating paggaling, ano? Para sa ating healing ng mga na-acquire natin ng mga sakit at kung tawagin ay metabolic disorder. Okay, tandaan natin mga ka-low carb, ano? Magbigay ako ng reference, sabihin natin, para hindi natin makalimutan ang tinatawag na salalayan, parang anchor ng ating mindset. Gusto kong i-define ito, no? Magkaiba ang framework doon sa mindset. Kailangan natin iayos ang framework, no? Parang ang framework ay isang structure, no? Structure ng bahay na mayroong 4 na haligi. Yun yung framework, yun yung frame. So sa isang bahay, mayroong 4 corners, may 4 na haligi. Yun ang kailangan nating i-check. At ang ating framework sa low carb living ay nakasalalay sa 2 micronutrients lamang. At ang micronutrients na ito ay fat and protein. Yun lamang ang macronutrients, ang mga essential na macronutrients na kailangan ng tao para mabuhay ng matagal, ng malusog, ng masigla at lumaya sa mga sakit. Yung fat and protein. Optional ang pagkain ng iba pa, katulad ng vegetable or fiber. Di ba? Meron tayong talakayan ulit. Last episode, nabanggit natin na ang fiber, ang kayang gawin ng fiber ay kayang gawin ng fat. Di ba? Ano ang dapat nating iwaksi para sa ating paggaling? Hindi essential ang carbs. Diba? Ang carbohydrates. Kaya kapag tinawag nila na ang kanilang produkto ay low carb or keto friendly, hindi natin kailangan, hindi basta low carb ang kailangan natin. Hindi basta mababa ang carbohydrate. Ang kailangan nating sukatin at i-check ay ano ang essential nutrients nito or macronutrients kabilang ang fat and protein. Okay. Yun ang pinakamahalaga na mga sangkap ng ating mga pagkain, mga ka-low carb, sapagkat yun ang magiging sabihin natin katuwang natin. Yun ang ating tulong sa ating katawan para sa mabilis na healing process ng ating katawan. Yun yung tinatawag na, ulitin ko ito, let thy food be thy medicine. At ang food natin na ito ay ang fat and protein ang dapat nating unahin. No? So, hindi tayo magkakasya, hindi tayo matutuwa na low carb lamang ang ating kinakain or ito ay keto friendly. Hindi natin kailangan ang friendly na pagkain. Ang kailangan natin ay keto itself. Yung tunay na pagkain at ang whole food na yan at ang lahat ng yan ay nakikita, mauhuli sa bukid, sa palengke, ay na maaari nating bilhin ito. No? Okay, ito na ang ating huling bahagi ng ating kwentuhan ngayong gabi, mga ka-low carb. At inaanyayahan ko ang lahat na mag-comment sa ating programa ngayon. No? Okay, at dumako tayo sa ikalawang bahagi at huling bahagi ng ating program. So, babasahin ko dito sa aking browser. Okay, katanungan mula kay Kem. Ano? Pwede ba tayo sa munggo at tokwa? No? Ang munggo ay starchy po ang munggo.
at ang tokwa is a soya-based na pagkain, hindi natin ipinapayo na kumain nito, lalo na sa healing period natin. Ang healing period na binabanggit ko dito, mga ka-low carb, at least yung first 3 months na tayo ay nagpa-practice ng low carb. So, iwasan po natin ito, no? Okay, kung tayo ay gumaling na-recover na natin, at least for the first 6 months, na-restore na ang ating kalusugan, po pwedeng tumikim, ano? Pero hindi yung sandabukal na munggo ang ating kakainin, ano? O kaya tokwa, pwedeng tikim, ano? Okay, ito kasi ay starchy ito, ano? Kaya mataas ang carb niya. So, baka maapektuhan ang iyong insulin, ano? Pag-spike ng inyong insulin. Kung tikim-tikim, kung kayo ay magaling na, po pwede yan. Kung ngayon kayo ay nasa process of healing, wag muna. Okay, hindi ko mabasa ang pangalan mo, no? Dahil isang character ito, foreign character ito, no? Pero ang kanyang comment ay ganito, mas okay carnivore kasi wala na mga mandisal kuno. Sa low carb, mas okay talaga kumain ng karne lang at itlog, wala ng mga coconut flour kung ano pa man, no? Tama po yan. Iba-iba kasi ang adaptation at sustainability ng mga low carbers. Ano? Isang bahagi sa structure ng low carb movement ang carnivore. Ang carnivore kasi ay totally in-eliminate nila ang carb. No? So, sila ay nakarely lamang sa mga animal-based na pagkain. Ano? Tulad ng ating na-interview, I think last Sunday, si Richmond, ano? Ay siya isang carnivore at karne lamang ang kanya kinakain, itlog, isda, paminsan-minsan ay isda, hindi siya kumakain ng gulay, at ang pinaka-vegetable na kinakain na lamang niya, paminsan-minsan siya ay nagkakape. So, yun lang ang pinaka-vegetable niya. In fact, maging sa kanyang pagkain, mga recado, ano? Mga condiments na ginagamit ay asin lamang. So, dahil vegetable, ang bawang, ang luya, ang sibuyas, at iba pang mga sangkap, ay hindi niya yun sinasama. That is carnivore. So, hindi lahat po ay po pwede sa carnivore. Maaaring isang simula ay mag-low carb ka, susunod mag-keto ka. Low carb kasi at least mga 30 to 50 grams of carbs ang pwedeng i-allow sa iyong sistema, no? Sa keto at least mga 20 grams, ano? Sa carnivore ay 0 grams, no? 0 carbs, no? So yun yung mga stages. Kaya pwede ka magsimula as low carb, susunod kapag ka na-adapt mo na ang low carb at fat adaptation sa iyong sistema, pwede bang i-practice ang carnivore, no? Ngayon, depende yan dun sa iba't ibang manifestation pa ng inflammations sa iyong mga katawan kung umiiral pa, no? Yun number 1. And number 2 ay i-dictate yan ng iyong paradigm, ano, ng iyong framework, ano? So mas mabilis, maraming tao ang mabilis mag-shift ng paradigm, marami rin tao ang mabagal na pag-shift, no, ng kanilang mga paradigm. So, i-comment mo na lamang kung anong name mo, no, na maaaring mabasa dito. Salamat sa iyong comment. Ang sunod natin si Virgie, no, Virgie Eddie Ompad, no. Salamat Uncle Justin sa paalala. God bless. Okay, salamat din po. Okay, check natin yung iba pa. May problema itong ating browser. Di ko maba. Tek lang. Yun ang pinakamahalaga ng mga sangkap ng ating mga... Ino-open ko yung aking browser sa laptop. Okay, nakita ko, nag-reply agad si Kem. Exposure, get it. Yeah. Tingnan natin yung iba pa. Si Henry sa Trine, ano? 220, noong 220 ng pagkain pala ang
makakapagpagaling. Totoong pagkain pala. Yun ang gusto niya sabihin, ano? Totoong pagkain pala ang makakapagpagaling sa mga sakit ng tao, hindi ang mga gamot, butika. Kaya tuloy tayo mag-low carb at fasting para hindi tayo magkasakit. Tama ka, Henry. That's correct. Okay? Yung iba pa kay Jalmin. Kay Jalmin Holom na Niera, no? Question po Uncle Justin. Ano po masasabi niyo po about the collagen powder and MCT oil powder na inihahalo sa kape or tsaa? Okay po ba ito na practice? Okay. Collagen powder and MCT oil, ano? Sa mga powdered product, hindi ako sampalataya, ano? Any powdered product, kay MCT oil or any powdered product, ay wala akong sampalataya dito. Liban sa MCT, that is okay. Coconut oil or MCT oil, that is okay. Isama po natin yon doon sa ating regular na diet. Sapagkat, tulad na sabi ko, no, sa aking post nung isang araw, kapag coconut oil ay namumuo siya, so natitest natin ito na ito ay genuine or legit. So other powdered product, hindi ko po nire-recommend. At ganito, ang fat and oil, diba sabi ko, the most macronutrients na kailangan ng ating katawan ay fat and protein. Yung iba pa, kabilang dyan ang mga collagen at iba pang mga supplement na pagkain, ay po pwede nating kunin sa Whole Foods, sa mga laman loob, sa lahat ng klase ng mga produktong hayop, ay po pwede nating kunin doon ang lahat ng mga nutrisyon, vitamins at mga iba pang mga minerals sa mga hayop na yan. Ano? Okay. Yun po ang ating sagot, Jalmin. MCT oil is good. Okay, may dagdag si Jalmin. Be a wise low carber or ketogenic practitioner. Tama po kayo, no? Magpatuloy tayo sa pag-aaral. May dagdag pa. May pangatlong dagdag na comment si Jalmin. Dapat nutritious over delicious ang tinitignan natin sa mga pagkain na pinapasok natin sa katawan. Tama ka, no? Diba, yung kinukwento natin, ang nakagawian kasi natin ay inuuna yung delicious yan, masarap yan, ano? Pero wala sa ating laman ng isip ang nutritious ba yan, ano? So, maging sa atin, ano? Kahit ngayon, dito sa ating low carb community, sa Life Without Rice Movement, ang makikita mong mga comment ay, oh, delicious. Looks delicious. Yun yung mga comment ng mga low carbers natin, ano? Sa halip na nutritious. So magkaiba, yun ang manifestation ng level of awareness natin dito sa ating movement. Okay. Salamat, Jalmin. Tingnan natin ang iba pa. Ay, kay Susan de la Cruz. Watching from Caloocan, Monumento. God bless po. Maraming salamat, Susan. Talagang very active si Jalmin. Meron pa siyang dagdag na comment dito. Yes po. Ang dami pong lumalabas sa FB ads sa newsfeed ko, Uncle Justin. Thank you for info. Kasi nakakabili din ako ng low carb baking course. It's a big no-no pala kasi nakikita ko sa mga nagtuturo ay hindi ko rin nakikita at sa katawan pa lang nila. Baking course, siguro mag-overweight sila, no, Jalmin, ano? Huwag mong patulan yan, ano? So, sumasakay lang talaga sila doon sa popularity at effectivity ng low carb movement, ano? At yung inimbento ng mga big food manufacturer na keto-friendly product, mga kalakal na yan, na lumalaganap. Ang Pilipinas kasi, ang economy ng Pilipinas ay parang bagsakan ito ng produkto.
Dahil wala tayong sariling manufacturing company, tayo ay basically agricultural country, so we are not industrialized country, so wala tayong sariling industriya, tayo ay umaasa lamang ng mga inangkat na mga produkto. So kabilang dito ang mga keto food, ang mga keto-friendly food na inaangkat natin. Kaya sa mga market, sa mga supermarket, dagsa dito ang mga keto product, mga keto approved, mga sugar-free, mga keto-friendly na mga product na inimbento at manufacture ng mga big food manufacturer. Pangunahin ng USA, doon nang gagaling at bagsakan itong Pilipinas as their market, Okay, so maging napagsuri tayo doon sa mga ganong mga produkto. Rita Sena, si Ate Rita ito, I don't patronize keto products. Tama po yan. Napakadali naman, di ba? Karne, itlog, isda, gulay, healthy fats. Yun lang. Wala tayong kailangan. Hindi mo kailangan umisip pa at tikman yung mga pagkain na yan na wala namang fats, wala namang protein. Low carb lang ang tawag sa kanya. Mababa lang ang carb. Ano ngayon kung low carb? Wala nga sa nutrition Magpatulan. Luz Reyes, gandang gabi po. Totoo po yan. Sumasang-ayon Chico. May dagdag si Jalmin. Natutuwa ko kay Jalmin. Maraming salamat sa iyo. Thank you for this educational video content, Uncle Justin. Maraming salamat din, Jalmin. At kay Cristel. Sunod natin si Cristel. Brahmahe Peron. Hello, sir, from Isabela. Hello, Cristel. Kay Henry sa Tryon, good evening, sirs. Justin watching from Quezon City. Kay Sergeant Tria Tedesdeo. Minsan nahihilo ako. Hindi ko alam saan galing kasi minimal naman BP ko. Nahihilo. Kung baguhan po kayo, karaniwan ay nagaganap yon doon sa first 2 weeks ng inyong practice ng low carb. Pero ang isang remedyo dyan, i-check nyo ang inyong hydration. Baka kayo ay nauuhan na dehydrate kayo at mas mabuti pa kayo ay tiyakin ninyo na umiinom kayo ng tinatawag na electrolyte. So yung sodium, potassium, calcium at na pagkain na inumin natin, yung ating do it yourself na pagkain. Kung wala pa yan, subukan nyo every time na inom kayo ng isang basong tubig, ay lagyan nyo ng asin, ng rock salt ang inumin ninyo. Huwag kayong gagamit ng iodized salt. Ang mga iodized salt ay mga peke yun. Hindi totoong iodized salt. At mas mayroong mineral at sustansya yung rock salt. Tignan natin ang iba pa. 6 months low carb na si hindi naman Sergeant ito, SG Ria Tadeo. Yan, maaaring pag i-check nyo po ang inyong ang inyong electrolyte. Kay Josie De Leon, good evening po, watching from Nueva Ecija. Salamat, Josie. Sabi ni Ria Tadeo, hello po, Doc. Ria, hindi po ako doktor. Ako po ay low carb practitioner and advocate. Ang mga doktor po ay hindi sila nagtuturo ng low carb. Kasi ang mainstream doctor, binabanggit ko ang mainstream doctor ay kabaliktaran ang kanilang itinuturo sa kanilang pasyente. Halimbawa, hypertension. Sa halip na itanong nila kung anong kinakain, ang kanilang gagawin agad ay gagawa ng reseta at ito, inumin mo, losartan o kaya Micardis para i-control ang kanilang BP. Sabihin nila, inumin mo to ng umaga, ganitong oras. So napakasipag nilang magdetalye ng ganon sa kanilang reseta. At ito ay ipapainom sa kanilang pasyente ng habang buhay. So hindi po tayo doktor at hindi ganon ang ating practice. Sa atin ay
kabaliktaran ang sinasabi ng mainstream doctors at ng in general ang mainstream healthcare system. Lumabas tayo, nasa labas tayo ng framework ng mainstream healthcare system ng lipunang Pilipino. Sarili natin pag-aaral ito, na-practice natin ito at patuloy tayo nag-aaral para lunasan ang ating mga sakit. Okay, salamat, Ria. No? Okay, kanina, bumati si Jalmin na, no? Watching live from Jensen, sabi niya. Okay, tignan natin yung iba pa sa ilalim. Melvin de la Peña, no? Ang kanyang comment ay ganito. Para sa akin ay dagdag gastusin lang yung sinasabing mga green leafy vegetables. Focus na lang sa egg, meat, and seafoods. Yun lang. Okay. Dagdag gastusin. Ganito po, no? So, para sa kanya, ay nagpo-focus siya sa animal-based products, ano? Isang mabuting hakbang yon, ano? Pero ganito natin i-categorize ang ating mga low carbers, ang ating low carb movement, ano? Number one, kailangan nating maunawaan ang nakagisnan natin kasing pananaw sa Pilipinas ay lahat tayo ay mahilig kumain ng gulay. Because agricultural country tayo, pinakamarami ang ating origin is farmers, pinakamarami sa atin ay kumakain ng gulay. So, nakagislan na natin yon. Okay, kahit ako, no? Hanggang 64 years old ako, nung magsimula ako na matuklasan ko ang low-carb living, ay mahilig ako sa gulay talaga. Okay, nung pumasok na tayo dito sa low-carb lifestyle, kumakain pa rin tayo ng gulay. Pero, sa atin kung naunawaan natin ang tamang macronutrients, at ang macronutrients nga lang ay fat and protein, yun na yung ating pangunahing pagkain. Optional na lamang yung gulay. Pag sinabing optional yan, hindi yung dating nakagawian natin, nakalahati ng plato ay gulay. Pwedeng para mabawasan lang ating umay, ay pwedeng halimbawa ay 3 hiwa ng pipino kung tayo ay kumakain ng pritong isda o kaya ng liempo, no? So, ganun lang yung mga opsyon ng gulay, no? Okay. So, mabuting hakbang yung ginagawa mong Melvin na naka-focus ka sa karne, itlog at mga seafoods. Okay? Si Kem ay meron siyang tinanong, what kind of cheese and butter na pwede sa atin? Ano? Hindi ko matandaan or hindi ko maalala ang lahat ng mga brand ng butter at ng cheese. Ano? Pero kung butter yan, karaniwan, pwedeng, if available, yung buttered, pure butter, ano? Yung grass-fed butter. Ano? Meron akong post dyan na mga butter. I-post ko dito sa iyong link mamaya. Doon naman sa mga cheese, maganda dyan ang mga cheddar, no? Mga cheddar cheese. O kaya paminsan-minsan, pwede yung Edam cheese, ano? Yung queso de bola. No? At hindi lahat ng queso de bola ay qualified. Ano? Edam cheese ang ating inire-recommend. No? Okay, so i-post ko dito mamaya, Kem, yung mga link ng pangalan ng mga cheese at butter. Pinas, sunod natin si Fia, no? Fia Oviedo. Uncle Justin, asko lang po, hindi po ba nagkakakos ng colon cancer ang palaging nagko-consume ng meat? Okay. I think si Fia ay bagong, hindi ko alam kung siya ay low carber or bago lamang na nakapanood sa ating program. Ano? Yung ganitong pananaw, Pia, ay pananaw yan ng mainstream healthcare system. Ibinibintang nila sa karne at sa lahat ng klase ng meat ang cancer. Lalo na yung red meat. Yan ay isang kabulastugang pananaw, lumang pananaw, isang myth
na sinasabi ng mainstream healthcare system na ang red meat ay nagkukos ng cancer. Lalo na kung ikaw ay madalas na kumakain ng meat. So sa kanila, sa halip na kumain ka ng meat, ang tawag nila doon ay eat in moderation. So dapat na instead na meat ang kainin mo, sasabihin sa'yo, kumain ka ng maraming carbohydrates, ng maraming rice, ng maraming pasta, ng maraming pansit, ng mga carbs. Yun ang kainin mong marami. Yun yung food pyramid ng mga carb eater na ito. At ipinagbabawal nila, sabihin nila, huwag kang kakain madalas ng itlog, kakain ng fats, ano? So, kumain ka man halimbawa paminsan-minsan, eat sparingly. So, sa itlog, siguro 2 beses o 1 beses ka lang kakain ng itlog sa 1 linggo. Kung ikaw ay kakain, iwasan mong kainin yung dilaw at yung puti lamang ang iyong kainin. Yun ang pananaw ng mga karamihan or ng mainstream doctors at ng healthcare system natin. Lahat yon ay kabaliktaran ng ating practice. Isang kasinungalingan yon. Walang kinalaman ang cancer doon sa mga itlog at mga karne na yan at mga isda. Salamat, Pia, sa iyong pag-participate at mag-PM ka sa akin kung ano ang ibang health concern mo ay pwede tayo magbigay ng libreng payo at konsultasyon. Okay, sunod natin si sino pa? May dagdag si Jalmin. Jalmin, sabi niya, ang ganda ng topic mo ngayon, Uncle Justin. It's an eye-opener para sa mga nagpapalaganap nitong mga keto-friendly product. Salamat, Jalmin. Ako'y naobserbahan ko ito no? Maraming mga low-carb influencers, mga low-carb leaders mismo nagpapalaganap ng ganito, ng kanilang mga produkto, iba't ibang mga product nila, no? Mga pasta, mga pansit, mga puto, mga cookies, mga tinapay, etc. May mga cake sila, may mga drinks pa, no? Okay lang naman sana yun. No? I do not disagree with their business opportunity na ito. No? So, ang aking topic ngayon ay gusto ko lang ilantad. Lalo na, no? Ito naman ay mga small player lang ito, mga low-carb influencers na ito na nagtitinda online. At ang ating binibira dito ay ang big food manufacturer, lalo na yung mga foreign manufacturer, ano? Na talagang itatali yung ating mentality doon sa manatiling matamis at masanay ang ating pagkain sa matatamis na pagkain. Ano? Okay, salamat, Jalmin. Hindi kailangan kumain or gumastos sa fancy foods. Tama ka, Jalmin. Ano? Si Jess Timba Lopez. Good evening po from Jess of Camp BJ Aquatics sa Laguna. Okay, salamat, Jess. Good evening, sir. Na-late ako, sir. Justin, si Maris Trinidad. Good evening, Maris. Okay lang. Manood ka ng replay, ma'am. Kaya Anset de Guzman, good evening po from Kenta Rizal. Okay, good evening din, Anset. Maraming salamat. Pia Obiado, salamat po, Uncle Justin. You're welcome, Pia. Okay, at ang ating oras ngayon ay alas 8:09, no? At ganito, mga ka-low carb. At siguro dito na natin tatapusin ang ating kwentuhan. Nabasa ko na ang pinakamaraming comment ngayon na nag-participate sa ating online. Sagutin ko na lamang ibang katanungan na nakaligtaan natin kung hindi ko nabasa lahat. Okay. Sa huling kwentuhan natin ngayon ay may pahabol si Richmond Fabres. Good evening, Sir Justin and everyone. Sorry for being late. We'll rewatch the live. Yeah, okay lang, Richmond. Si Richmond, yung ating huling guest from Japan. Isang carnivore diet practitioner. Okay, maraming salamat, Richmond. Alright. Dito na natin tatapusin ang ating kwentuhan ngayong gabi.
Akala ko maiksi lang, no? Napahaba rin pala no, ang ating kwentuhan. At natutuwa ako sa mga ganitong response. At ang bottom line ng ating kwentuhan ngayon ay huwag kakalimutan na turuan ang ating framework, iayos ang ating framework, i-systematize ang ating mindset na ang pangunahin pagkain natin na kailangan para sa ating mabilis na healing process at masustain ang ating wellness and longevity ay huwag kakaligtaan ang dalawang macronutrients na pinakamahalaga sa tao. Pinakamahalaga ito sa humans, no? Ang fat and protein. Ito ang pinaka-healing foods natin. Ang animal-based na mga products na ito ay produkto ito na tinatawag na ito yung tinatawag nating nutrient-dense food at ito ang healing food, yung fat and protein. Tatlo ang ipinalaganap ng mainstream healthcare system na macronutrients. Okay. Ang isang macronutrients na ipinapalaganap nitong mga doktor na ito at ng mainstream healthcare system, hindi lang ng Pilipinas, kundi ng buong mundo, ay isinama nila ang carbohydrates bilang essential nutrients. Isang malaking kasinungalingan yon, mga kalokarb. Hindi totoo na ang carbohydrates ay kasama or hindi siya essential nutrients. Nabubuhay, pwedeng mabuhay ang tao, ang humans, kahit saan man siya sa mundo, nang wala siyang carbohydrates sa katawan. So, dito natin tatapusin, mga kalokarb. At maraming salamat sa inyong pagsubaybay at partisipasyon ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. At ang ating susunod na kwentuhan, gusto kong ibahagi sa inyo ang aking inihahanda na topic sa linggo, no? Ay hindi pa nag-confirm ang ating interviewin para sa sharing niya sa kanyang low-carb journey. So magbibigay uli ako ng isang paksa para sa ating kwentuhan. Ang aking paksa ay mas mahalaga ang fat and protein kaysa exercise. Okay. So yun ang ating topic. So magkarugtong siguro ito, mga kalokarb. So exercise, ano? Di ba? Naalala natin, ano? Mag-exercise ka naman para pumayat ka. Yun yung karaniwan nating pananaw, di ba, dati? Pero, sabihin natin sa ating kwentuhan, mas mahalaga ang pagkain ng fat and protein kaysa sa exercise. Pareho silang mahalaga, pero mas mahalaga ang pagkain natin ng fat and protein. Okay. Hanggang sa susunod, maraming salamat, mga kalokarb. Magandang gabi at padayon.